Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo device ito guys, no. So hindi ko lang sure guys kung anong exact model guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ipinadala sa atin nito guys para ipa-check sa atin guys yung unit na ito guys, no. Yan. At gagawa na rin natin guys ng video ito guys. So ang nangyari dito guys sa phone device nito guys ay nabagsak ito guys ng second floor guys, no. At ganito na guys yung mukha niya guys. So basag dito tsaka dito guys. So madami siyang basag guys, no. Yan. So try natin panda rin. So wala siyang response guys, no. Try natin guys i-charge. So parang patay ito guys yung unit na ito. So wala siyang response guys, no. Wala siyang vibrate. So baka maluwang lang guys yung ano niya. Yung charging pin na ito guys. So linisan muna natin guys, no. So bago lang ito guys, no. Pinadala sa atin guys, tapos try natin guys i-test guys yung motherboard nito guys. Yan. So wala talaga siyang response guys. So ayusin lang natin camera natin guys. Yan. So wala guys, no, wala siyang response guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito guys, no, para ma-check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay una natin gagawin, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. So ayan siya guys, no. May dalawa pa siyang SIM card guys. So tabi natin 'yan. Sunod natin dito guys ay para mabuksan natin ito guys, hindi tayo pwede maka-direct dito agad guys, no. Kailangan natin matanggal muna guys yung cover nito guys, no. Meron kasi siyang bolts guys sa loob nito guys. Yan. So dito guys, para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo, or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. Yan. So meron ako ditong heat gun guys. Pangpalambot lang ito guys ng adhesive guys, no. So dito guys ay may possibility lang dito guys, no, or meron siyang tendency guys na matanggal guys yung mga pintura nito guys sa likod guys, no. So dito makita natin guys ay nagsisimula na siya guys na matanggal guys, no. Yan, kung makita nyo to guys. Yan. So kapag bubuksan natin to guys, may possible guys na matanggal din guys yung mga pintura nito guys, no. So dito yupi na rin ito guys. Matindi guys yung damage guys ng phone device nito guys, no. Yan. So damage dito. Tapos dito guys sa harap niya. Ito. So second floor guys, no. Ito guys yung epekto guys ng second floor guys ng paghulog guys ng phone device nito. Yan. So dito guys, ang gagawin natin ay papalambutin lang natin guys yung adhesive glue niya guys, no. Dito guys sa cover niya guys sa likod. So simulan natin. Yan. So sunod natin guys ay gagamit tayo dito guys ng pang opening tools natin guys, no. So yung camera pala niya dito guys basag rin guys, no. Yung lens guys ng camera niya. So pwede naman natin itong papalitan guys, no. So pwede tayo mag-order guys sa supplier natin para maikabit natin yan or mapalitan natin. So simulan natin guys, no. Buksan natin to guys yung unit na ito. So mababakbak talaga guys yung ano nito guys, no. Ito guys yung mga pintura niya guys sa likod.
So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So dandaan natin guys, no. So medyo matindi guys yung pagkadikit guys ng glue nito guys, no. Yan. So natanggal natin guys. So nabuksan na ito guys, no. So dito guys, meron na siyang ano dito. Butas na guys yung selyado niya, tsaka dito. So buksan rin natin to guys. I-check natin guys yung motherboard nito. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. Sunod natin dito guys. Try natin tanggalin to guys, no. Baka meron pa ditong bolts guys. So ito guys, no, meron pa ditong isang bolts dito guys. So tanggalin natin to guys. So nga pala kasi dito guys ng glue niya guys, no. Yan. So tanggalin natin guys itong isang bolts nito. Yan. Subukan natin guys, no. Try natin tanggalin guys. So dito guys, para matanggal nyo ito guys yung cover nito guys, pwede ko yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys, try ko gamitin guys yung kuko ko lang guys. Yan. So simulan natin. So kaka-nail cutter ko lang kasi guys, no, kaya wala ako ditong kuko guys. So matindi guys, no. Pati dito guys nilagyan guys ng glue kaya mahirap siya tanggalin guys. Yan. So matindi guys yung pagkalagay guys ng glue guys, no. So pati dito guys sa ano niya nilagyan guys ng glue. Kaya medyo mahirap tanggalin guys. Yan. So ito na guys yung loob niya guys, no. So kung makita nyo guys yung tama niya guys, no, pati dito guys sa metal shield niya guys ay nayupi guys, no. Yan. So buti dito guys walang ano guys, no, walang CPU dito banda. Kasi kapag meron guys, possible guys na wala na itong phone device nito guys, no. Kahit i-check natin guys, ay possible guys na hindi na talaga siya maano guys, no. Kapag nasira guys yung CPU nito guys, kapag nag-crack. So buti wala dito guys, no. Possible guys na sa likod siya guys. Yan. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya. Yan, so tanggalin natin to. So ayan siya guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. So para matest natin guys ay kailangan natin gumamit dito guys ng digital multimeter natin guys, no. Yan.
So mag-set tayo dito guys ng ano. Dito tayo guys sa diode mode guys no. Check natin guys yung diode mode dito guys. So dapat guys hindi siya ano guys no. Hindi siya magganito guys. Yan. So kapag ganito guys yung reading niya, ibig sabihin guys ay grounded guys yung motherboard nito guys no. Yan, kapag ganyan guys yung reading niya guys. So dapat guys may makaka-count siya dito guys na thousands guys no. So check natin guys kapag meron tayong ma-reading na ganon, thousands. Yan. So ayan siya guys no. So ito guys yung reading niya guys. Good board ito guys yung phone device nito guys. Yan. So good board dito guys. So check natin guys yung beep niya. Subukan natin kung meron siyang shorted. So kapag maganito guys, ibig sabihin guys meron siyang shorted guys no. Yan, check natin guys. So wala siya guys no. Yan. So wala siyang beep guys. Ibig sabihin guys good board guys yung motherboard nito guys no. Yan. So wala siyang beep guys. Yan. So possible guys na ano lang ito guys no. Na drain nito guys. Check natin guys yung battery niya kung buhay pa ito guys. So magsiset tayo dito guys ng DC guys, direct current voltage. So check natin guys yung battery niya guys no. Subukan natin. So dapat guys meron tayong ma-reading dito guys na 3 point something guys no. So wala guys na wala tayong ma-reading dito guys na voltahe niya guys. Dito guys sa battery niya. So possible guys na na-drain guys yung battery nito guys no. Subukan natin guys battery shock natin. Subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng ano guys, voltahe. So tanggalin natin guys. So subukan natin guys yung reading niya dito guys sa active panel natin guys no. So dito natin malaman guys kung buhay guys yung battery nito guys no. Yan. So buhay guys yung battery niya guys no. 1.8, 1.7 guys. Yan. So possible guys na na-drain nito guys yung battery niya. Subukan natin guys no. I-activate lang natin guys yung battery nito. So check natin guys no. Subukan natin guys kung meron tayong ma-reading guys na voltahe nito. Kaya pala kapag i-charge natin guys ay hindi siya basta-basta nag-charge guys no. Possible guys na na-drain talaga guys yung battery guys ng phone device nito guys. So subukan natin, reading natin ulit. So dapat meron tayo ditong ma-reading guys no. Yan. So dapat may 3 point something guys. So 3.3 guys. So naka-activate na guys yung battery nito guys no. Kasi kanina talaga guys ay 0 talaga guys yung reading niya guys no. So ngayon guys na-activate natin yan. May reading na siya guys. 3.3 guys. Yan. So meron na siyang voltahe guys. So subukan natin guys no. Subukan natin kung mag-response guys yung device nito. So na-check natin guys yung motherboard nito guys ay buhay naman siya guys no. Yan. So kung makita niyo guys umilaw siya guys no. Yan. So buhay guys yung motherboard nito guys. So nagpabalik-balik siya. So possible guys na merong tama ito guys yung power flex nito guys. Yan. So buhay siya guys no. So kanina talaga guys ay kahit anong buhay natin hindi siya mabuhay guys no kapag i-charge natin. Yun pala guys yung battery niya guys ay drain guys no. May problem lang ito guys ha. Power flex niya guys no. At ayusin rin natin ito guys. Yan. So na-test natin guys sa nito guys. Sa digital multimeter natin ay buhay guys yung motherboard nito guys. So may tama lang yung LCD niya tsaka yung power flex niya guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.